Magandang araw mga Lodi! Annyeonghaseyo! Nung nakaraan, tinalakay po natin yung future tense. Kapag consonant, ko yung dudugtong. Kapag vowel, nag-last, ang gagamitin natin ay real kuyeyo. Ngayon naman po, pag-aaralan natin yung object marking particles. Ito ay ang at saka real object marking particles. Ang ginagamit sa noun ending with consonant. Ang real naman ay ginagamit after noun, pagkatapos ng noun ending na vowel, mga lodi. Consonant, real, vowel. Example, uyu, milk. Dahil sa vowel yung last niya, nagtatapos siya sa vowel, ang gagamitin natin ay real. So, magiging ganito na po siya. Uyurul. Another example. Check. Dahil ang ending niya ay consonant, o check ay bok, aklat. Kaya ang gagamitin natin ay ul. Dahil consonant yung ending niya. Magiging ganito na po siya. Chegul. Chegul. Another example. Moja, hat, sombrero. Ang ending niya ay vowel, kaya ang gagamitin natin ay rul. Kaya magiging ganito na po siya. Mujarul. Halimbawa, ito naman, pam, rom. Ang ending niya ay consonant. Kaya ang gagamitin natin ay magiging ganito na po siya. Pangul. Example sentences. 커피를 쏟았어요. 커피를 쏟았어요. Ang ending niya ay vowel. Kaya gumamit tayo ng rul. Ang ibig sabihin nito sa English ay I spilled the coffee. Natapon ko yung kape. 커피를 쏟았어요. Ang 쏟았어요, 쏟다, in English ay spilled. Natapon. Another example. 사과를 샀어요. Dahil ang ending niya ay vowel, ginamit natin ay rul. Kaya, sagwa를 샀어요. I bought an apple. Apple is sagwa. Bought ay sada. Past tense na po ito siya, sasuyo. Kaya ganon. Bumili ako ng apple. Nakabili ako ng apple. sagwa를 샀어요. Another example. 밥을 먹어요. Mapapansin nyo, yung ending niya ay consonant. Kaya ang ginamit natin ay ul. Kaya magiging ganito na po siya. 밥을 먹어요. I eat rice. Kumain ako ng kanin. 먹다 is to eat. Rice is pap. Mga lodi, in Korean. 밥을 먹어요. I eat rice. Another example. 책을 읽어요. 책을 읽어요. I read a book. Nagbabasa ako ng aklat. Ang book in Korean ay 책. Ang to read in Korean ay 읽다. Na-conjugate na po natin siya into present tense. Na-discuss ko na rin po dyan yung paano i-conjugate ang verb into present tense at saka past tense, pati na rin po yung future tense. Mga lodi, kung nasubaybayan nyo po yung mga mini vlogs ko. Kaya ganito na po siya. 책을 읽어요. Nagbabasa ako ng aklat. Dahil consonant yung ending niya, ang ginamit po natin ay mga lodi. 책을 읽어요. I read a book. Tip, mga lodi. It is always followed by an action verb. Ang bawa ito, sinusundan siya ng
Il goyo. Ilta, to read. Magbabasa. Action verb siya, di ba? Nagbabasa. Okay? Ito naman. Pabul. Mogoyo. Kumain. Mukta, to eat. Action verb siya, di ba mga lodi? Okay? Kung isasalin na po natin sa pagkakaliwat ng salitang Tagalog, itong ul at saka rul, itong ul at saka rul, ang ibig sabihin po niyan ay yung or nang sa Tagalog. For example, kopi를 쏟아서요. Natapon ko yung kape. Yung kape ang natapon ko. Okay, I spilled the coffee. Another example, 사과를 사소요. Nakabili ako ng apple. Nakabili ako ng apple. Yan, ito rin. 밥을 먹어요. Kumain ako ng kanin. Yan po. Another example, 책을 읽어요. Nagbabasa ako ng aklat. Yan po mga lodi. Kung isasalin po natin sa salitang Tagalog. So, kung may tanong po kayo, comment lang po kayo mga lodi. Baka sakaling alam ko ng konti. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood.